Sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na kailangang harapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga umano'y paglabag niya sa batas noong kanyang administrasyon. Si Romualdez, ang Leyte 1st District Congressman, ay sinagot si dating Pangulong Duterte noong Linggo ng gabi, ika-28 ng Enero para sa paratang na si Pangulong Marcos ay kasama sa listahan ng droga ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ito, kahit na ang dating Pangulo mismo ay nahaharap sa kriminal na pananagutan para sa mga gawaing ginawa noong panahon ng kanyang administrasyon. Please lang dapat magkaisa ang buong Pilipinas. Baka meron kayong mga alalahanin o mga isyo na kailangang harapin mo yung batas na baka hindi mo pa matanggap noon sa administrasyon mo, sabi ni Romualdez sa isang pahayag sa media. Halatang tinutukoy ng Speaker ang planong investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa umano'y madugong gyera ng dating presidente laban sa ilegal na droga. Tigilan mo na lang yan kasi yung presidente na nagtatrabaho ng maigi at nakikita ng buong mundo na nagkakaisa sa Pilipinas, mukhang kayo lang dyan sa Davao ay gumagawa na lang ng mga istorya pagpapatuloy pa nito. Si Duterte ay punong ehekutibo mula 2016 hanggang 2022. Sa mga pahayag na ito ni Speaker Martin Romualdez, kitang-kita ang intensyon nito na papasukin talaga ang ICC sa bansa. At ito rin daw umano ang patunay na kaya nagbabago ang pahayag ni PBBM ukol sa issue. Sa ginawang pagsasalita ni FPRRD sa Davao Rally ay nahulog sa bitag si Martin Romualdez at may isang bagay na tila napatunayan na ang kagustuhan nitong makapasok ang ICC ay siyang tunay. Idinagdag din nito na ang dating Pangulo daw ang budol sa pangako nitong federalism na hindi na kayanang matupad. Idinagdag din nito na ang dating Pangulo daw ang budol sa pangako nitong federalism na hindi na kayanang matupad. Sinabi rin nito na wala namang nagawa ang dating presidente sa loob ng 6 na taon nito sa serbisyo bilang Pangulo. At tinawag na ang pamilyang Duterte ay mga sinungaling dahil nagsasalita daw ng walang mga hawak na katibayan. Matatandaan nagsimula ang lahat ng ito nang makipag-alyansa si Martin Romualdez sa mga makakaliwa sa Kamara at hayaang bigyan ng issue ang CIF. Pero hanggang ngayon wala pa ring nilalabas na liquidation ng kanilang MOOE. Ang isyung ito ay binigyan naman ng comment reaction ng kilalang DDS na si KLC na aniya ay, "Dear Martin Romualdez, pag umaalis si PBBM, si Sara pa rin ang in charge. Never ikaw. Even after the drama involving their families last night, now that he's going to Vietnam, si Sara pa rin ang BFF niya. Siya pa rin ang trusted. Saka mo na awayin ang mga Duterte pag ikaw na ang ginawang caretaker ni PBBM. LOL." Martin Romualdez, sa pamilyang Duterte, konting galang naman sa Pangulo. Mas madami pa ang boto ni PBBM kesa kay Duterte, kaya respetuhin niya si PBBM. Ang kapal ni Tamba haha. Tanong lang, hindi ba ito ang gusto mo, magulo at ikaw ang hero? Ikaw ba nirespeto mo si Sara na VP? Ikaw ba na barya lang ang boto mo? Rumespeto sa mga millions ang boto na Senate, lalo na bumoto kay Sara? I will maintain this and this is my opinion based on what I know. This entire gulo that split the unity team, and made siblings BBM and Aimee split apart, if there's anyone to blame, it should be Martin Romualdez. Binoto ka lang ng 180,000 na tao na walang choice pero makaasta akala mo kung sino. Without Martin, BBM and Sara will be the unity team that this country dreamed of. Sino ang sinasabi ni Aimee na demonyo na nakapaligid kay PBBM? Pag wala ka na, and you cannot use your power, aayusin na rin namin ang constitution na di ikaw ang promotor. Wala dapat mag-resign between BBM and Sara because people overwhelmingly voted for them. No to unity team resignation, yes to removal of demonyos surrounding PBBM. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye ng pahayag ni Speaker Martin na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Ganon naman talaga ang sinasabi kaya hindi maganda at maunang-una labag yan sa usapan na yung nagkakaisa yung sa Pilipinas, yung vice presidente, tiga Davao, anak mo yan,
Mr. Former President, Mayor Baste, kapatid mo yan. So, unless we have proof na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nananawag ka dyan sa ating mahal na President Ferdinand R. Marcos na bumaba sa pwesto, sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Diba? Si Mr. Former President, sabi na sa drug list, na-check natin, never si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug list. Kaya hindi ko lang kung nag-i-story ka na naman, tigilan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Please lang, dapat magkaisa ang buong Pilipinas. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailangang iharap mo yung batas na baka na ilabag mo yung sa administrasyon mo. Pero tigilan mo na lang yan kasi yung Pilipinas nagtatrabaho ng maigi at nakikita ng buong mundo nakakaisa na ang Pilipinas. Kung kayo lang dyan sa Davao ay gumagawa na lang ng mga istorya. Uulitin ko, tigilin mo na yung budol-budol nyo. Diba? Dapat seryoso na tayo at igalang na lang natin ang ating presidente ng trabaho ng maigi, masipag siya at talagang tinatrabaho niya yung magandang buhay para sa mga Pilipino. Maraming salamat. So, may tanong ako, sir. President Duterte kasi yung plataforma, kaya nanalo siya, ay federalismo. At yan, hindi lang yung amendment ng economic provisions. Ipagbabago yung buong sistema ng government. Mukhang hindi niya nakayanan. Ngayon na lang may nag-uunsad na magandang move for charter amendments. Baka nakikita niya na yung hindi niya magagawa, baka mangyari na ngayon. Kaya baka sinisiraan niya. Pero at the very least, yun ang sinasabi ko, baka binubudol-budol din tayo noon. Diba? Kasi sinabi niya, yan ang basihan kung bakit siya naging presidente. Wala naman siyang ginawa na maayos. Sinabi din niya di ba? Diba? Pinag-usapan niya kanina, drugs. Ibigyan daw siya ng 3 buwan. 6 na taon ang daming drugs pa rin. At yung nangyari dyan, ang dami ng pinatay. Kaya mag-isip-isip na lang muna siya. They say those who are in glass houses should not cast stones. Baka hindi niya alam na marami siyang kakukulangan, di ba? At sa papel niyang Duterte, siguro konting galing naman sa ating mahalang presidente at saka pamilya niya. Yung pahlanon naman ninyo, ginala naman kayo, di ba? Masyadong maaga naman ninyo yung gusto pagbaksak isang rehimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Kaya igalang naman natin yan. Yan po ang mandato ng taong bayan ng Pilipinas. Thank you.